BB Time with B-Boy Bibo. B-Boy Bibo. Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagiging assuming. Ikaw ba, yes friend, meron ka bang kakilala na asyumero o asyumera, yung ang hilig-hilig mag-ambisyon ng mga bagay na hindi naman totoo pero sobrang pinaniniwalaan niya? Hala? Bakit ganon? Grabe naman ang pagkadelulo niyan, oy! At hindi na nga tayo lalayo, no? Speaking of, total common naman ito sa panahon ngayon, yung sinabi ko, no? Yung mga taong delulu, di sila na yung pag-usapan natin. Oo, sa kung paano sila mag-assume na may gusto rin sa kanila yung taong natitipuhan nila. Alam niyo mga yes friend, madalas naman talagang nangyayari to, no? Normal naman talaga siguro na makaramdam ka ng ilusyon or paghihinala na gusto ka rin ng gusto mo, di ba? Lalo na kapag may interactions kayo, kapag nagkakadaupang palad kayo o hindi naman kaya talagang close kayo, bawat kilos, bawat galaw, bawat tingin, bawat hawak, bawat haplos na gagawin niya sa'yo ay malamang sa malamang ay bibigyan mo ng ibang kahulugan without knowing na gano'n naman talaga siya sa lahat at gano'n lang siya trumato ng kapwa niya tao, di ba? So ang tendency, since meron kang gusto sa kanya, yung mga bagay na ginagawa niya sa'yo ay nagkakaroon ng mali siya. Kasi kaya mo nga siya natipuhan for a certain reason. Bukod sa maitsura siya, malamang sa malamang nababaitan ka rin sa kanya. Kaya yung mga bagay na ginagawa niya sa'yo, all the cares, all the thoughts, diba? Feeling mo, it is something special. Naakala mo sa'yo lang ginagawa, naakala mo sa'yo lang nakalaan. Pero nabubulagan ka sa katotohanan na again, ganun siya sa lahat. Ganun siya as a person. At yung kabaitan na yun, binibigyan mo ng ibang meaning. Kung baga nabubulagan ka kahit na alam mong, diba, ganun yung personality niya. So ang tendency, i-claim mo na sa'yo lang siya ganun, sasabihin mo, hindi, sa akin lang siya ganun, sa akin niya lang pinaparamdam yun. Tinuturing mo siyang parang espesyal. Kaya akala mo espesyal ka rin doon sa tao. Kaya ang nangyayari, kung ano-ano na yung tumatakbo sa isip mo, kung ano-ano na yung nai-imagine mo, kinikilig ka na sa lahat ng kilos niya, na kahit wala namang kinalaman sa'yo, nagkatinginan lang kayo, feeling mo mahal ka na niya. So gano'n naka-OA yung nararamdaman mo. Ambisyosa ka na. Pinusuan lang yung my day mo, feeling mo crush ka na rin niya, mahal ka na. Ay nako, day. Pero okay lang yan, ha. Ayos lang naman yan, yes friend. Ano bang mali dyan? Sabi nga nila, imagination mo ang limit. Diba? Give ko yan sa'yo. Give ko yung fantasy mo sa'yo. Hindi ko sisirain yan, no? Pero kailangan mo mag-set ng limitations. Kailangan mong mag-set ng walls between reality and fantasy. Diba? Wala naman talagang masama, no, sa pagiging asyumera. Wala namang problema, wala namang batas na nagsasabing bawal kang maging delulo, diba? Okay lang yan. It is for as long as masaya ka at hindi ka nakaka-apekto sa buhay ng iba. Yan, no? Diyan natin isi-set yung limits natin, yung limitations between fantasy and reality. The reality is, hindi ka niya gusto pero masaya ka. And the fantasy is, feeling mo gusto ka niya kahit hindi naman talaga. So okay lang kung gusto mo siya tapos sa imagination mo gusto ka rin niya. O sige na, walang problema. Bigayin na namin sa'yo yan. Wala nang issue kung bibigyan mo ng meaning lahat ng ginagawa niya. Pero sana, hanggang dun ka lang. Sana, yun lang yung bagay na gagawin mo. I mean,
sige, sabihin na natin na pwede kang mag-confess ng feelings mo sa kanya, pwede mong ipahayag yung nararamdaman mo para sa kanya, pwede kang magtanong kung ganun din ba siya sa'yo, pero hanggang doon lang yun. Kung ang sagot niya ay hindi, or kung wala, 'di ba? Pero kung meron, yung swerte mo, di ikaw na ang hindi asyumera kasi totoo talaga yung nangyayari at nararamdaman niya sa'yo. Diba? Ikaw na, ang ganda mo, te. Pero again, kung wala naman pala talaga, hanggang dyan ka lang. Ha? Backward ang step, hindi pa forward. Kasi yung iba, di ba, nauuwi na sa obsession, nakakatakot yung ganun. Yung akala nila, magjowa talaga sila ng taong crush niya kahit di naman siya gusto, di ba? Kaya nagiging possessive sila. Natatakot na yung natitipuhan nila kasi parang lahat binabantayan na sa kanila, minamatsagan nila. So sana hanggang dun ka lang. Kasi eventually, kapag nasobrahan ka na sa pagiging asyumera, ang problema, baka hindi mo na mahiwalay yung ilusyon mo versus realidad na hindi naman talaga kayo at walang kayo. Diba? Kaya sana huwag kang mahantong sa ganun. Siguro naman, okay ka pa naman, no? Kaya pa naman siguro, no? Na hindi aabot sa ganun. Na para bang naghahabol-habol ka na sa taong akala mo gusto ka pero hindi naman talaga. Diba? Pero alam mo, may ways naman may mga paraan para hindi ka umabot sa ganun. Para hindi ka rin sobrang masasaktan sa dulo. So para sa'yo rin to, no? It's either pigilan mo na yung nararamdaman mo para sa kanya o hindi naman kaya, tanungin mo siya kung gusto ka rin ba or kung may pag-asa ka ba sa kanya. Yan, diba? You make things straight and settled, diba? Siguraduhin mo muna kung talaga bang may gusto sa'yo para hindi na kita sinasabihan ng ambisyosa, asyumera. Oo, alam ko napipikon ka na, di ba? Yun, it's either pigilan mo yung nararamdaman mo or set things straight na tanungin mo siya ng diretso, ano bang gusto mo, ano bang may gusto ka ba sa akin, 'di ba? Para kahit paano makakuha ka na ng konkretong sagot, ng siguradong tugon, 'di ba? Para hindi ka na rin nagmumukhang tanga na asa-asa, tapos sa dulo nga, tapos sa dulo magagalit ka sa kanya kasi sasabihin mo, pinaasa mo ko Well, in fact, ikaw naman talaga yung nagbigay ng meaning sa lahat ng bagay na ginagawa niya, 'di ba? Tapos pag wala talaga, yun na. The step is mag-move on ka na. Pwede yan, pwede naman mag-move on. Oo, yung mga taong asyumera, yung mga taong nag-expect sa taong kinakikiligan nila or kinahuhumalingan nila or kinafollan nila, ay pwede rin naman pong mag-move on. Grabe naman kayo sa kanila, okay? Pwede naman yun sila mag-move on. Yung iba naman kasi sinasabi, naging kayo ba? Bakit mag-move on ka? Ay, pwede naman yun, grabe naman. Siyempre, nakaramdam naman niya ng pagmamahal sa puso niya, di ba? Na-attach naman niyang taong yan kahit papaano. So, valid naman siguro kung mag-move on siya towards doon sa nararamdaman niya or papalayo doon sa taong minsan niyang minahal at hindi talaga pwedeng maging sila, diba? So, okay lang yan. Mag-move on ka kahit mukha kang tanga. Valid yan. Valid yan, ha? Valid yan kung mag-move on ka. Meaning, mag-move on ka away from that feeling na tinatanggap mo na talagang wala kayong pag-asa, diba? Na hindi na siya yung taong gusto mong i-pursue. Yan, okay lang yan, diba? Kasi yung iba dyan, grabe makahusga At ngayong bigo na siya, syempre, part din ng proseso yung mag-move on siya. Kayo akala nyo kasi yung nag-move on para lang sa mga nagkaroon ng relasyon. Grabe kayo. Ako nga, nagka-crush lang ako nung nakasabay ko sa jeep. Tapos pagbaba niya, pagkapara niya, wala, nag-move on na rin ako nun. Ganong kababaw, diba? Pero ganun talaga sa buhay. Pag meron ka na experience sa isang bagay na ikinasaya mo but suddenly kailangan mong i-let go, you have to move forward. You have to move on. So it's okay if you'll move on. Diba? Kahit hindi naman naging kayo. Diba? Nakakatawan man pakinggan yan, pero that's the reality. So bottom line mga yes friend, alam mo na ha, gets mo na to, wag masyadong asyumera, wag bigyan ng meaning yung mga bagay na wala naman talagang mali siya pagdating sa kanya, 'di ba? So sa research nga no, yes, mahalaga ang assumption. Mahalaga yung assumption na part ng research para mas maging makabuluhan yung research mo, pero mas mahalaga ang resulta. At dyan mo malalaman kung magmamatch ba sila, kung magmamatch ba yung assumption mo versus sa result mo. Diba? At kung hindi man tugma ang resulta at hinala, di confirmed.
Ilusyonada ka lang talaga. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na yan na panigurado bukas may muta ka sa mata, yun yung sigurado tayo, diba? Hindi mo kailangang i-assume yan. Huwag ka na magpuyat para sa maling tao na wala namang gusto sa'yo, kaya itulog mo na yan. Para makauwi na rin si Biboy, hindi na para ulit-ulitin ko pa yung sinasabi ko sa'yo at para lang matauhan ka na wala rin gusto yan sa yung taong yan. Grabe na magsalita si Biboy na talagang pinapamuka. Talaga. Damay-damay tayo dito mga asyumera at asyumera. Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. Bibo. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras na 9 p.m. to 12 midnight para sa ating programang BB Time dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB.